Inaalay ko po ang buhay ko sa bayan, hindi po yan sikreto. Marami na pong nangyari sa akin. Bakit ako nagkakaganito? Doktor naman ako, pwede naman akong manahimik na lang, magpayaman, pwede naman akong maging simple ang buhay, and yet ginagawa ko to. Kine-question ninyo ako. Huwag ninyong questionin yung motibo ng tao kasi hindi ninyo malalaman kung ano yung nasa puso namin, kung ano yung nasa puso ng mga advocate na kagaya ko. Ako po si Dr. Yumol. Siya po si Sam, yung pasyente ko po na isa sa mga pinupuntahan ko sa baryo. Nung una ko po siyang maging pasyente, napakalaki po ng tiyan niya, nasa 30 inches po ang abdominal circumference niya. Dahil sa kalakihan ng tiyan ay hindi na rin po niya nagagawa ang kadalasang ginagawa ng isang bata, makapaglaro, tsaka makasama ang kanyang mga kaedad at mga kapatid. Nung after ng ilang araw po ng panggagamot, ngayon po ay nasa 24 inches na lang po ang kanyang abdominal circumference. Maayos na rin po ang kanyang paghinga at patuloy po ang kanyang progress. So ito po yung isa sa mga ginagawa ko, kaya po ako nag-doctor dito sa Basilan. Okay, good afternoon po. Nandito po tayo kay Sir Tresito, yung pinost ko kagabi na birth patient. So far po, after posting last night, meron na pong nag-donate na 7,500 pesos in total sa kanya. So nabigay ko na sa kanila yung split ng pera, tapos yung ibang part ng pera, pinaritize natin yung pag-ilis ng sugat, so pagkili ng gamot, at saka isang sakong bilas. Ayun. So maraming salamat po sa nag-donate. Kung gusto ko pong mag-donate, doon po nakapost yung pangalan ng kamag-anak nila na pwede yung tawagan. Tapos pwede ko po kayong mag-coordinate. Thank you. Good afternoon po, Dr. Yumol ulit. Nandito po tayo sa bahay ni Ate Annie. Kung naalala niyo po yung kwento ko nung isang araw, so si Ate Annie po yung may 8 anak at yung asawa po niya ay kasalukuyan nakakulong at siya ang naiwang nangangalaga sa 8 anak nila. So si Ate Annie po ay dati nagtitinda ng gulay, kaya lang po dahil sa kanyang kakaibang sakit na tinatawag na fibromatosis, although hindi po ito nakakahawa, hindi po maraming tao nakakaintindi ng sakit na to. So dahil po sa kakaibang kondisyon ni Ate Annie sa balat, yung mga tao yung ilagan siya at hindi na bumubuli, so wala po silang trabaho. At na-feature po natin siya sa aking Facebook story ng isang linggo. At ngayon po may nakakita sa kwento niya si Haylija Barisara, isa pong taga-Basilan na nagtatrabaho po ngayon sa ibang bansa. Padala po na konting tulong sa sakong bigas at groceries. So thank you po ma'am and God bless you. Ako po si Dr. Yumol, galing po ang Basilan. Nandito po kami ngayon sa Batangas at namimigay ng mga relief goods in partnership po with MMDA, spearheaded by spokesperson Celine Dialago. So nakikita niyo po ngayon yung mga tao po nasa evacuation center. So hindi po lahat ng mga biktima po ng pagsabog ng Taal Volcano ay nasa evacuation center. Marami po ang mga nasa kanilang mga bahay na hindi po nakakatanggap ng mga relief goods. So ini-encourage ko po yung mga nasa Metro Manila, kung maaari po sana maggumawa kayo ng maliit na grupo, pumunta po kayo ng Batangas at hanapin po yung mga areas na hindi po nabibigyan ng relief goods. So yung national government po at saka mga NGOs natin, nakafocus po sila sa mga evacuation center. Pero ulitin ko po, hindi po lahat ng mga biktima ng pagsabog ng bulkan nasa evacuation center. Marami po mga nasa bahay na hindi po nakakatanggap ng mga relief goods. So gusto ko po magpasalamat kay Senator Bato sa tulong na binigay ninyo at saka sa MMDA kay Ma'am Celine Dialago para sa pag-invite sa akin na maging part ng activity na to. So magtulong-tulong po tayo mga kababayan, wala pong iba tutulong sa atin kung hindi kapwa Pilipino. Maraming salamat. Magandang hapon po, ako po si Dr. Yumol. Nandito po kami sa Bonlieu, Batangas. Kasama ko po si Ate Pe. Last day po sa Ate Pe, pinatitusap po kasi sa akin ng MMDA na dala ko kami sa supplies. So ano po ang problema po dito sa barangay dito? Ano sa problema ito? Sa mga barangay-barangay. Iba po number of family ang mga nakalagay sa mga bahay. Siguro for a guest, di ba? So sa isang bahay po, nanay, ilan po ang bahay? Sa isang bahay po, family, pero kung po 10 members, kaya nagsasama po kami around now ng 347 individuals. So ang Bonlieu po, itong maliit na barangay ninyo ay nag-cater ng 347 evacuees po.
Yes, sir. Kamusta po yung supply na galing po sa gobyerno, sa local government? Galing po sa LGU, ang supply namin. As of today, okay pa lang po. Pero, May dumadating na po. tapos ang nalulungkot lang na kayo mga sana. Pero masama na po sabihin nila mamili. Dadalhin ko nila kung ano man pinapansin namin. Pero ano po yung pinakakailangan po? Mga sabon, Okay, sige po. Nanay Faye, magbabalik po kami dito para magdala ng mga personal hygiene kits. So, makiusap po tayo sa mga kapwa natin Pilipino na tumulong po sa mga Batangueño na apektado po ng pagsabog ng kausapin mo yung mga fellow millennials mo and sabihin mo sa kanila, lalo na yung mga anak. So yung donations ninyo, dito kami dinala. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. Dr. Vibar, Dr. Sir Francisco Una, Ma'am Rose Mayo, Daisy Decamotan from US, maraming salamat. So your donations allowed us to be able to help other people, especially sa areas ng part ng Basilan na medyo mahirap puntahan. Lampinigan Island, everyone. And maraming salamat sa Coast Guard for the security. Maraming salamat po. Yung mga nasa kabilang boat, mga kasama namin. Say hi. From DCI. Mga kababayan, ulitin ko po, maraming salamat po at ipagdasal niyo po sana ako dahil malaking dagok po sa buhay ko itong ginagawa ko. Pero ito po ay ginagawa ko para sa kinabukasan ng mga kababayan natin, kinabukasan ng mga anak natin at ng ating mga susunod na henerasyon. Sabi nga po nila, the pen is mightier than a sword.